Nagsimula ang palabas sa isang babae na umiinom ng mag-isa sa isang bar, siya si Doris. Sa bar may isang lalaki din na nagngangalang Nick o mas kilala sa tawag na Nick Wilde, na nagtrabaho bilang bodyguard. Pagkatapos noon ay dumating ang boyfriend ni Doris na si Osgood. Noong mga oras na iyon ay sinabi ni Osgood kay Doris na nakatanggap siya ng promosyon sa kanyang trabaho, kung saan kailangan niyang lumipat sa ibang lungsod. Si Osgood sa kaniyaya si Doris na magpakasal at manirahan kasama niya. Ngunit sa kasamaang palad ay tinanggihan siya ni Doris at ayaw makipag-ayos sa kanya. Nang biglang lumapit si Nick sa kanila at tinukso si Doris. Hinawakan ni Nick ang buhok ni Osgood na isang peke, natakot si Doris at pinalabas si Osgood sa bar. Nung nasa parking lot na sila, dumating ulit si Nick, sa oras na ito galit na galit si Osgood. Tapos binugbog niya si Nick hanggang sa matamba. Si Doris na nakakita nito ay sobrang humanga kay Osgood. Kahit manipis ang buhok ni Osgood at ordinaryo pala ito, ay isang napakatigas na lalaki. Sa huli ay pumayag si Doris na pakasalan siya at sumama sa kanya sa ibang lungsod. Sa kabilang banda ay may isang babae na itinapon sa harap ng hospital na halos mawala ng buhay. Ang babae ay nakita ng nurse, nang suriin na nila ang babae, binanggit ng babae ang pangalan ni Nick. Sa sumunod na araw si Nick ay pumunta sa kanyang office. Binisita siya ng isang kliyente na si Cyrus. Inamin ni Cyrus na siya ay isang mayamang gambler at gusto niyang kunin si Nick bilang bodyguard niya. Noong una ay medyo nagdududa si Nick kay Cyrus, gayunpaman dahil sa patuloy na pagpipilit ni Cyrus ay pumayag na rin si Nick. Pagkatapos noon ay huminto si Nick sa paborito niyang maliit na restaurant at nakilala niya si Osgood na bumugbog sa kanya kagabi. Sa totoo lang pala si Osgood ay kaibigan ni Nick na humiling kay Nick na magpanggap na masamang tao para makuha ni Osgood ang atensyon ni Doris. Binigyan din ni Osgood si Nick ng $10,000, pero kalahati lang ang kinuha ni Nick dahil magkaibigan sila. Nang pumasok si Nick sa restaurant, binati at malugod siyang tinanggap ng waiter na mukhang pamilyar sa kanya. Sinabi ni Nick sa waiter na pinangarap niyang tumira sa Corsica Island sa France, gusto talaga ni Nick na mamuhay ng payapa doon. Dahil naiinip siya sa Las Vegas, gayunpaman para mamuhay ng tahimik doon kakailanganin ni Nick ng $500,000 upang mabuhay ng 5 taon. Habang ang pera na mayroon siya ngayon ay malayo sa numerong iyon. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Nick ng mensahe mula sa kanyang kaibigan na si Holly. Pinapunta si Nick sa kanyang bahay at lumabas na si Holly, ang babaeng halos mamatay sa hospital kahapon. Dito ikinwento ni Holly kay Nick ang lahat tungkol sa gabing iyon. Si Holly gaya ng nakagawian ay nagsilbi sa kanyang mga kliyente sa hotel. Ngunit pag-uwi niya ay may nakasalubong siyang 3 lalaki sa elevator na ang isa ay pandak at umastang parang boss. Habang ang dalawa naman ay malalaking lalaki na parang mga bodyguard. Tapos niyaya nila si Holly sa kwarto ng lalaki, tapos napilitan si Holly na pagsilbihan sila. Si Holly ay binugbog ng mga bodyguard para hindi na siya magsumbong kahit kanino. Tapos itinapon nila si Holly sa harap ng hospital. Ngayon ay pinakiusapan ni Holly si Nick na maghanap ng impormasyon tungkol sa 3 taong iyon. Dahil gusto niya itong kasuhan ng legal, si Nick na alam na ang hotel na tinutukoy ni Holly ay ang lugar ng mafia ay agad itong tinanggihan. Dahil ayaw na niyang harapin ang mafia, gusto ni Nick na pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng mapayapang buhay sa Corsica Island. Ngunit sa huli ay hindi nakatiis si Nick na makitang ni-rape ang kanyang kaibigan, kaya pumayag na rin siya. Pagkatapos noon ay pumunta si Nick sa hotel at dumaan siya sa likuran. Nakilala niya ang dati niyang kaibigan na si Millie na nagkataong nagtatrabaho doon. Humingi ng tulong si Nick kay Millie para malaman kung sino ang nagpahirap kay Holly sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Si Millie ay nagsabi kay Nick na magkita sila sa lugar na kanilang nakasanayan. Sa hapon nagkita sila, si Millie ay sinabi na ang boss na ng abuso kay Holly ay pinangalan ng Danny at ang 2 pang tao ay ang kanyang mga bodyguard. Si Danny ay isang anak ng Italian mafia na medyo maimpluwensya, kaya sinabihan ni Millie si Nick na huwag makisali sa gulo sa kanila. Nang gabing iyon ay nakita si Nick na nagtatrabaho kasama ang kanyang kliyente na si Cyrus. Kinuha ni Nick si Cyrus sa paligid ng Las Vegas, ngunit mukhang nalilito si Nick sa pagitan ng pagtutuon sa kanyang mga pangarap at pag-alis sa kanyang kasalukuyang buhay o pagbabalik sa pakikitungo sa mafia. Si Nick pagkatapos ay napagtanto na hindi sila idmanda ni Holly upang magkaroon siya ng sariling paghihiganti. Sa wakas ay nagpasya siyang iwan si Cyrus na mag-isa sa bar. Tapos pumunta si Nick sa bahay ni Holly at sinabi sa kanya na ang taong nang-aabuso sa kanya ay pinangalan ng Danny. Si Holly ay agad na humingi ng tulong kay Nick para makapaghiganti kay Danny, ngunit muli tumanggi si Nick, ngunit dito ay isiniwalat ni Holly ang nakaraan ni Nick na noon ay tinulungan ni Holly si Nick. Sa wakas ay pumayag si Nick, dahil pakiramdam niya may utang siya kay Holly. Maya-maya ay pumunta si Nick sa kinaroroonan ni Danny, pagdating niya doon sinabi ni Nick sa mga tauhan ni Danny na may negosyo sila ni Danny patungkol sa isang babae at inutusan siya ni Baby.
Si Baby ay iginagalang na mafia boss sa Las Vegas, matapos marinig ang pangalan ni Baby. Inimbitahan agad nila si Nick na pumasok para makipagkita kay Danny. Nang makipagkita na siya kay Danny, sinabi ni Nick kung ano ang gusto niyang gawin. Akala ni Danny na si Nick ay isang pinadala ni Holly na nanloloko sa kanya. Bigla si Danny tinutukan ng baril si Nick pero ayaw ni Nick na may mangyari na gulo. Kaya aalis na sana siya pero sinabi ni Danny na tuturuan niya ng leksyon si Nick. Dahil naglakas loob siya na mang-istorbo sa kanya. Pagkatapos ay itinali ni Nick ang tatlo at pagkatapos noon ay niyaya si Holly na pumunta. Si Holly ay naglabas ng malaking gunting sa kanyang bag, syempre natakot si Danny saka siya nag-alok ng pera na nasa drawer niya para mapatawad siya ni Holly. Kinuha ni Holly ang pera at ibinigay kay Nick pero gusto pa rin ni Holly makaganti siya. Pinutol niya ng kaunti ang parteng baba ni Danny na bahagi ng pagkalalaki dahilan para makaramdam siya ng sakit. Wala nang nagawa ang dalawang bodyguard niya. Pagkatapos noon ay umalis na sina Nick at Holly. Nang makalabas na sila ay pinaghati-hatian nila ang pera. Nagpasya si Holly na umalis ng Las Vegas ng gabing iyon. Dahil napagtanto na hindi siya hahayaang mabuhay ni Danny kung naroon pa siya sa lungsod na iyon. Ganoon din ang naisip ni Nick, ngunit bago iyon ay dumaan muna si Nick sa isang kasino na umaasang kumita ng mas maraming pera. Pagkarating sa kasino ay tila ito ang maswerteng araw ni Nick na kanyang itinatago, nanalo siya sa mga laro sa kasino. Samantalang nandoon din si Cyrus at nakita niyang patuloy na nanalo si Nick hanggang sa nataranta ang dealer. Nang gabing iyon ay nagawa ni Nick na doblehin ang pera mula 250,000 hanggang $560,000 na nangangahulugang sapat na ang pera para matupad ang kanyang pangarap. Bago ipagpalat ang kanyang mga barya nakipag-usap si Nick kay Cyrus, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na mamuhay ng payapa sa Corsica Island. Kaagad pagkatapos noon ay naglakad si Nick sa exchange counter para ipagpalat ang kanyang mga barya. Ngunit bigla niyang kinansela ito at itataya na sana niya ang lahat ng kanyang mga barya para madobol niya itong muli. Sinabi ni Nick kay Cyrus na kung ginamit niya ang kanyang pera ngayon para sa kanyang pangarap, pagkatapos ng 5 taon ay kailangan niyang bumalik sa lugar na ito upang subukan ni Nick na doblehin muli ang kanyang pera upang mas mabuhay siya ng mapayapa. Sa huli ay itinaya ni Nick ang lahat ng kanyang pera sa isang laro, ngunit sa kasamaang palad sa larong iyon naranasan ni Nick ang ganap na pagkatalo. Si Nick saka nagpunta sa banyo at noon ay pinagsisihan niya ang kanyang desisyon, nalasing siya hanggang sa nahimatay siya, nang magising si Nick ay nasa VIP room na siya ng isang kasino. Sinabi sa kanya ni Cyrus ang layunin niya sa pagpunta sa lugar na ito. Si Cyrus ay hindi isang gambler, siya ay isang mayamang developer sa edad na 19. Dumating si Cyrus sa lungsod na ito para malaman ang kahulugan ng courage. Dahil pakiramdam niya ay duwag siya, pumunta siya kay Nick para matutong maging matapang. Pagkatapos ay inimbitahan ni Cyrus si Nick na makipagsapalaran sa iba't ibang lungsod at bansa at sasagutin ni Cyrus ang lahat ng gastos. Subalit tumanggi si Nick, lumabas siya at umupo sa isang bar stool. Pagkatapos ay may dumating na inutusan ni Danny na bugbugin si Nick. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis para pigilan sila. Kinabukasan ay inimbitahan ni Baby si Nick sa isang lugar. Sinabi ni Baby na may problema na kailangang lutesin. Dahil may anak ng Italian mafia na umamin na ninakawan na siya ni Nick, saka dinala si Nick sa isang silid na sasailalim sa paglilitis at nandoon na si Danny. Kapag napatunayang nagkasala si Nick ay papatayin ni Baby si Nick kaagad. At doon ay nagpatuloy si Danny sa pag-corner kay Nick sa pagsasabing siya ay ninakawan ni Nick. Habang ang dalawa sa kanyang mga bodyguard ay binaril at namatay. Gayunpaman si Danny ay patuloy na itinago ang tungkol sa pang-aabuso niya kay Holly. Dito nagtanong si Nick ng 2 tanong. Ang unang tanong ay kung bakit kailangan niyang pumatay ng mga tao gamit ang mga armas. Dahil alam ni Baby na madaling pumatay si Nick ng isang tao nang hindi gumagamit ng baril. Maaari pa siyang pumatay ng isang tao gamit ang ashtray mula sa layo na 5 metro. Pangalawa, sinabi ni Nick kay Danny na habarin ang kanyang pantalon at ipakita ang kanyang ari na nasugatan. Dahil sa kanyang sariling gawa, sa wakas ay napagpasyahan ni Baby na ang taong nagnakaw kay Danny ay hindi si Nick. Nadama ni Danny na hindi siya tinulungan ni Baby kaya't siya agad na umalis at nagpatuloy sa pananakot kay Nick. Sa wakas ay nakatanggap si Baby ng paliwanag mula kay Nick na ang 2 bodyguard ay binaril mismo ni Danny. Dahil pinahiya siya ng isang babae sa harap ng sarili niyang mga bodyguard. Pagkatapos ay hinayaan ni Baby si Nick. Kinabukasan ay bumalik si Nick sa maliit na restaurant na dati niyang pinag-aalmasalan. Nandoon din si Cyrus dahil alam niyang siguradong mag-aalmusal si Nick sa restaurant na ito. Nagpaalam si Cyrus kay Nick dahil aalis na siya ng lungsod. Nagpasalamat si Cyrus kay Nick dahil may natutunan siyang aral sa kanya na lahat ay may kanya-kanyang sariling mga takot. At ngayon ang kailangan nating gawin ay maniwala sa ating sarili at kilalanin ang ating sariling pagkakakilanlan. Kung gayon ang lahat ng ating kinatatakutan ay maaaring hindi masyadong masama.
Binigyan ni Cyrus si Nick ng isang tiket sa eroplano patungo sa Corica Island at isang tseke para sa $500,000. Ngunit si Nick ay hindi masaya, dahil pagkatapos nito hahanapin siya ni Danny para tapusin. Hindi nagtagal ay dumating si Danny kasama ang mga tauhan niya. Tapos tumayo si Cyrus sa misa at nagkunwaring baliw para malihis ang atensyon nila. Tapos nagtago si Nick sa bubong na may dalang kutsara at bread knife. Doon niya narinig na inutusan ni Danny ang kanyang mga tauhan na patayin si Cyrus at sunugin ang restaurant. Kaya napagdesisyonan ni Nick na labanan si Danny at ang mga tauhan nito. Sa huli ay nagtagumpay si Nick na patayin silang lahat. Pagkatapos noon ay aalis na si Nick sa kasya nilapitan ni Cyrus at patuloy siyang pinilit para tanggapin ang regalo. Si Nick ay tuloy-tuloy na pinilit ni Cyrus kaya sa huli ay tinanggap niya ang regalo. Agad na umuwi si Nick at nag-impake na umalis ng Las Vegas at pumunta sa Corsica. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.